sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdarang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord! Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga taga-Pilipinas at sa mga kapatid ko sa buong mundo. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anumang oras kami sa inyo dyan, binabati namin kayo na isang Blessed Wednesday to all of us. At patuloy tayo magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos Ama sa langit, sa kanyang dakilang katapatan sa atin, sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng ganitong pagkakataon na makarinig nasa Kanya. So bago ang lahat mga kapatid, tayo muna po'y humingi ng gabay at patnubay sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang Diyos Ama sa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang katapatan sa amin, Ama. Maraming salamat sa araw nito na muling yung pinagkaloob sa amin. Araw na muli kaming makakarinig ng iyong mga banal na salita, na iyong mabuting balita, ng iyong magandang balita. Kaya Ama, sa oras na ito, dalangin namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin. Pagkalooban kami ng pangunawa sa bawat salitang aming marinig, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan. Tunay nga po na wala po kami magagawa kung wala po kayo. At patuloy po kayong kumilos. Lord, we ask for your double portion of your anointing to be upon our brothers and sisters na gagamitin mo in facilitating this moment, Panginoon.
mula sa praise and worship, sa maglilid, sa band, Panginoon, at higit sa lahat po, sa magbabahagi ng iyong mabuting balita, Panginoon. Ask for thy anointing to be upon them. So thank you, Father God. May your name be glorified once again in this moment. We give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Purihin ang Diyos. Napakabait talaga ng ating Panginoon. Ating lahat. Ano ha? So, as usual, habang tayo nag-aantay sa mga kapatid natin pa na maglalag in, ano ha? Tayo muna po yung mag-relax at makinig ng awiting originally given by God sa ating mga kapatiran. Let's sit back and relax and listen. Oops, sabayan din po natin. Kasi anytime mapapasama yan sa ating series ng ating praise and worship. One way of familiarizing the song. Ano ha? Sige po, makinig po tayo mga kapatid. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala, ay di mapibigo. Ang sa'yo'y naniniwala, ay di mapapahiya. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala, ay di mapibigo. Ang sa'yo'y naniniwala, ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita. O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita.
kita sa tuwi-tuwi na. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na. Sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba. Pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal, mahal na mahal kita. Dakilang manggagamo, Nang dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako initiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahi, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahi, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan
Pagpupurihan ka, o Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, o Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at pagpupurihan ka, o Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. O Panginoong Jesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. O Panginoong Jesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past so fast, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus.
the author of salvation. Send forth the loads to Him. Cast all our burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God is our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation. He is Jesus, the author of salvation. The author of salvation. The author of salvation. Dumaan man ang maraming problema, darating ang magandang umaga. Subukin man panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Dumaan man ang maraming problema, darating din ang magandang umaga. Subukin man ang panahon, tayo makakaahon. Sa pagsubok ay kasama ka. Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at aakapin pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Pangako mo'y hihintayin, daan mo'y tatahakin. Bawat hakbang kasama ka, sa pag-iyak sandalan ka. Ikaw lang ang nag-iisa, Panginoon aming Ama. Kapit ka lang, kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Wala lang, manalig ka lang, manalig ka. Tutulungan
Tumawag ka lang sa Kanya, ika'y naririnig niya. Tutulungan at akapit pa. Kristo, napakabuti mo. Sa bawat oras, ako'y niligtas mo sa dilim nitong mundo. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Kapit ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Manalig ka lang, tutulungan ka niya. Landas mo'y liliwanag, basta't Panginoon kasama ka. Basta't Panginoon kasama ka. Kasama kita, Jesus. Purihin ang Diyos sa napakagandang awitin. Nakasabay po ba tayo mga kapatid? Huwag kayong mag-alala. Ito po ang kasagutan niya para masabayan natin mga kapatid. Ha? Meron tayong YouTube channel. Kung saan pag binuksan natin yan, makikita na natin yung mga awitin natin, yung mga original songs. Ano ha? So, buksan lang po natin sa Add Comfy Media 4713 or Comfy Media. Lalabas na po yan. Let us click the subscribe button, watch, like, share our videos. Ano ha? At ito makikita natin pag na-open natin yung ating YouTube account. Mga playlist ng Comfy Music, special events, outreaches dito, here in Metro Manila, and outreaches, gatherings, and fellowship. Ano ha? Napakasarap bang reviewin, gunitain, ano, kaysa kung ano-ano yung ating pinupuntahan, binubuksan sa media, ito na ating buksan sapagkat napakagandang, these are good memories, mga kapatid. Ha? Why good memories? Kasi dito natin makikita yung ating paglago, yung pag-improve nating lahat, ano ha? Kung paano tayo nagsimula at ano na tayo ngayon by the grace of God. Ano ha? At makikita pa natin yung ating ibang mga kapatid na matagal na natin hindi nakikita. Thank you, Lord. At ngayon naman po, sa pagpapatuloy, siyempre hindi natin kakalimutan yung mga kapatid nating who is celebrating their special day. Ano ha? September 6, 2023. Happy birthday, Brother Evan Noorbe. Yan, happy birthday, bro. Sister Claudette Garcia. Sister Emily Deo. Uy, si Sister Emily, ha? Happy birthday. Sister Ellie Rosario. Brother Jory Mangao. At happy anniversary. Yan. Kahapon pa po kami nandyan sa Laia. Happy anniversary, Laia Outreach. At kaninang umaga po, ay kami talagang, kagabi pa lang kami nagse-celebrate. At hanggang kaninang umaga, yun ang the very day na nag-celebrate kami ng anniversary ng Laia. Magkakasama kami mga workers and of course other members na nakarating doon. Ano ha? Happy anniversary. And more years to come sa ating mga kapatiran. Ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ngayon po,
birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Now, this is the moment. Okay, ito yung ating pinakahihintay na sandali, kapatid. Let us prepare ourselves. Tawagin po natin yung ating mga kasama sa bahay to sing with us, to sing praises with the Lord. Ano ha? So let's welcome our praise and worship team. Let's welcome our brothers and sisters. Hallelujah! Thank you, Lord! Welcome po sa ating praise and worship. Kaya ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan upang tayo sumamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Good day po mga kapatid. Welcome po sa ating praise and worship. Kaya samahan niyo po kami ngayon na magbigay papuri at pagsamba sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah! For great is your love, reaching out to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God above the heavens. Let your glory be over all the earth. Praise you, Lord Hallelujah! Jesus. Thank you, Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise you, Jesus! Thank you, Lord! Sige po, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y nilirnig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't higit. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't higit. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, inirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't higit. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, dalangin mo, inirinig niya. Hallelujah! May tiwala ako sa Diyos. Amen! May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin
Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagmula, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman, kailanman di ka nagmula, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagmula, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon, pupurihin kita. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Glory, hallelujah. Napakasarap umawit. Taas ang kamay sa ating Panginoon. Sa pag-awit natin sa ating Panginoon, alam niyo ba kung ano nagaganap? We are invoking the very presence of God. Kaya kanina naganap po yun. The presence of God, maba at ating naranasan. Thank you Lord. Now, sa pagpapatuloy po ng ating series, Prayer in every Old Testament book of the Bible, ngayon po ay iisa-isahin po natin ang Hebrew alphabet. The chapter 119 of Psalms. Tayo ay mag-focus sa verses 25 to 32 o ang letrang Dalet. Kaya mga kapatid, wala nang paligoy-ligoy pa. Let's welcome our brother, Minister Boy Salvacion. Magandang araw po sa lahat, magandang gabi, magandang umaga. At salamat muling magamit upang kay kaluluwalhati ng ating Diyos. Salamat at patuloy niya tayong pinangangalagaan sa buo nating katauhan. Hindi lamang yung ating pisikal na katawan, kundi lagi niya tayong binubusog sa ating kaluluwa. Lubusan kung magpala siya ng kanyang mga salita. At ngayon po ay dadako tayo ron sa ika-4 na letra ng Hebrew alphabet, yung Dalet. Na ipahayag na sa atin yung Aleph, Bet at Gimel. At ngayon naman yung Dalet. Kung sa atin merong A, B, C, D, sa Hebrew alphabet ay A, B, G, D. So, bago tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo. Hallelujah. Aming Ama, ay buti mo po. Buhay na buhay ang iyong pagmamahal sa amin. Nararanasan namin araw-araw. Walang hanggan ang iyong katapatan.
Talagang pinagpapala mo po kami sa lahat ng area ng aming buhay. Kaya kami po ay nagpapasalamat at special po sa araw na ito na magamit mo po ang iyong lingkod, punuin mo po ng grasya ang aking labi na ang lahat ng mamumutawing salita sa aking bibig ay magipong pagpapala sa mga nakaririnig, lalo na sa akin, O Lord. Purihin ka sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Kaya po, O Lord, hanggan, walang kapatan, isang Diyos na hindi nakikita, O Lord. So, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Tuloy na tayo mga kapatid. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang ating pong topic ay tungkol sa ika-4 na letra ng Hebrew alphabet, yung tinatawag na dalet. Amen? At yung dalet ay nagre-represent ng lowliness, kababaang loob. Ganun lang kasimple. At hindi lamang kababaang loob, kundi iyon ay nagre-represent ng ating consciousness na bilang tao, wala tayong anumang pag-aari sa mundo. Sabi nga ng awit 24 verse 1, ang lahat sa daigdig, ang daigdig at lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. Lang ang lubos nating naunawaan ang katotohanan yan. Hindi lamang siya makapangyarihan, nakakaalam sa lahat ng bagay at sumasa lahat ng lugar, kundi siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Tayo bilang tao, ay tayo itinulad sa purman, parang dukha, ulubi. Sabi nga ng Biblia, mapapalad ang mga aba. Tayo ay mga dukhang-dukha na umaasa lamang sa awa at pagpapala ng ating may likha. Na bawat hinga, bawat kilos, bawat galaw, ay kaloob lamang ng ating Diyos. In Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. Yun lang naman ang ipinapahayag na malaya ng salitang dalit. Amen? At ang isa sa kahulugan ng dalit ay the door, pintuan. So, ganun din ang pinapahayag. Kailangan ng kababaang loob at kailangan selfless and lowly. Mababa ang kalooban para ikaw ay makadaan doon sa pintuan na yon. Amen? At bilang pintuan, nasa sayo yung choice. Kung ikaw ba ay magiging bukas sa mga pangarap na idinidikta ni Lord sa iyo. Bukas ka ba ron? O manatili kang sarado at malayong-malayo kay Lord? Tandaan natin, napakaganda ng pangarap ng Diyos sa bawat isa. Amen? At ang dalit ay isang pagsasalarawan na pagsasalarawan ng buong sangkatauhan na nangangailangan ay kay Jesus. Amen? At ang ibig sabihin ng dalit ay the door of the cross. Isa kasi ang kahulugan niyan, dalit and that. Ang ibig sabihin ay the door of the cross. At para yan, parang nag-i-invite sa atin yan. Na katulad ng invitation ng Panginoong Hesus sa Revelation 3:20, na sabi ng Panginoong Hesus, ako ay nakatayo sa pintuan, kumakatok. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako ay papasok sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. So yun ang meaning na bilang pinto, kailangan nakabukas ang buhay natin sa pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Meron akong isang nabasang commentary na kapag raw ang dalit o yung letter D ay nasa iyong pangalan, halimbawa ako, Rodrigo, meron D. O, ano man ang pangalan mo? Kapag raw merong letter D sa iyong pangalan, ikaw ay masipag, matiyaga, matiisin, matatag kong magpasya, ang daming katangian. Kapag raw yung letter D
ng Hebrew alphabet ay nasa iyong pangalan. Hindi ko matanggap yun kasi parang ang dating sa akin, horoscope. Wala na tayo ron, mga kapatid. Ang buhay natin kay Jesus bilang mga Kristiyano ay tiyak. Hindi na tayo umaasa sa mga hula-hula o magandang kapalaran na sinasabi ng ating kapwa-tao. Ang ating buhay ay nakapundasyon ay sa Biblia. Amen? Kaya salamat na lamang sa Diyos. Meron ako isang nabasa na aking tinanggap at ibig ko ibahagi sa inyo. Na yung dalit, sabi ng awit, sa awit 119, 25 to 32, hindi ko nga pala nabasa, babasahin ko muna. Awit 119, 25 to 32. Ako ay gapi na at lupasay na sa bunton ng alikabok. Ako ay gapi na at lupasay na sa bunton ng alikabok. Sangayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod mo ay turuang sumunod. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako naman ay mag-aaral. Damdam ko ba sa sarili, nagahari ay pawang lungkot. Sangayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Sa landas na hindi matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako ay maging masunurin sa batas mo. Ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Yaong mga tuntunin mo ay sinunod ko, Panginoon. Huwag mo akong bibiguin sa hangad ko't nilalayon. Ang lahat ng mga utos mo ay malugod kong susundin dahilan sa pangunawang ibibigay mo sa akin. Mga kapatid, yan ang mensaheng padala ni Lord. Tanggapin nating lahat. At mamaya basahin nyo rin ang buong buo. Ang sabi ng isang tagapagturo, at yun ang aking tinindigan sa pag-aaral na ito, na sa awit 119, 25 to 32, ang sabi niya, this portion, itong bahagi na ito ng awit 119, has D, merong raw D for its alphabetical letter. Nandun yung D, yung dalit. Amen? It sings of depression. Depression, alam nyo naman yung depression. It sings, awit daw ng, ano ba sa depression? Kalungkutan, pananaghoy. So it sings of depression in the spirit of devotion, determination, and dependence. Yun ang aking tinindigan. So pag alam nyo naman yung depression, yun ay labis na kalungkutan. Ang sabi sa verse 1, ng mga awit, ako'y gapi na at lupasay na sa alikabok. Grabing kalagayan yan, mga kapatid. Parang yan yung nando sa verse 25, na damdam ko, verse 28, damdam ko sa sarili, ay nagahari, pawang lungkot. So kapag ka nadidepress ang tao, pagka nasa depression ng tao, hindi lamang siya malungkot, kundi nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Nawawala ng kakayahang magdesisyon ng tama. Laging galit, irritable, laging balisa at hindi mapagkakatulog. Yan ang taong nasa depression. Meron nga tayong mga kapatid na nakita kong dumanas ng depression. Hindi na lumalabas ng kanyang kwarto. Palagi sa dilim. Ayaw makipag-usap. Parang nawawala sa parang, excuse the word, parang nawawala sa katinuan. Parang ayaw nang mabuhay. Kung pwede nga lang, magpatiwakal na. Yan ang nasa depression. Kaya nga sabi ng it sings of depression. Yung raw bahagi ng awit 119, 25 to 32, sings of depression, but in the spirit of devotion, determination, and dependence. Pwede ba yun?
ikaw ay nasa depression, pero ikaw ay devoted, determined, at ikaw ay nandun sa kalagayan na totally dependent kay Lord, pwedeng-pwede at yun ang nangyari doon sa mga awit. Tandaan mo, ang humahatak pababa, kumakaladod ka doon sa kalungkutan, doon sa mga awit, yung siya, my soul clings to the dust. Ako'y gapi na at lupasay na sa alikabok. Tatandaan nyo, yan hindi lamang siya aksidenteng nadapa sa alabok o kaya ay nadumihan. Hindi, yun talaga yung kanyang kalagayan na siya ay dapang-dapa sa alabok. Gapi na, wala na kapag-apag-asa. So, hindi lamang nalulungkot, kundi nananaghoy, naghihimutok. Dahil sa kasalanang humihatak sa kanya, kumakaladkad sa kanya pababa. Grabe ang ginagawa ng kasalanan sa tao. Pero salamat na lamang, katulad ng mga awit, natutunan niyang dalin sa Diyos at sa kanyang mga salita yung kanyang pinagdadaanan. Imbis na tumutok sa sarili. Amen? At sa gayon, nabuksan yung kanyang mga mata at nadala siya ay sa palagi ang pananalangin na puno ng salita. Amen? At doon niya naunawa na nang piliin niya ang Diyos at ang kanyang salita, napili niya yung landasing tama. Amen? O, huwag niyo na kalilimutan yun, na ang landas na tama ay yung sa Diyos at sa kanyang salita. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ganun lang kasimple yung mensahe ng dalit. Kaya, tandaan natin, yung pinagdadaan ng hirap ng mga awit, hindi gaanong madali iyon. My soul clings to the dust. Gapi na ako at lupasay sa alikabok. Ang alikabok sa Biblia, yan ay, it symbolizes yung frailty of man. Yung ang tao ay marupok, mahina. At kapag ka sinabing alabok, ano yan, nagpapahayag yan ng kahihiyan. Kahihiyan. At pagtitiis. Grabe, yung mga tao nung araw, sa panahon ng ating mga ninuno, kapag ka sila may pinagsisisihang kasalanan, nagbubuhos sila ng ang abo sa ulo. Hindi lamang nagdadamit ng sako, kundi nagbubuhos ng abo bilang tanda ng pagsisisi. Ano yan? Pagka abo o alabok ang pag-uusapan, tanda iyan ng kahihiyan. Tanda iyan ng kawalan ng pakinabang, kawalan ng kabuluhan, tanda iyan ng kamatayan. Ganun lang kasimple. Kaya salamat sa Diyos. Para yan sabi ng awit 69 na isinulat rin ni Haring David. Ang sabi ng awit 69, 1-3, O Diyos, iligtas mo, iahon mo sa tubig, sa pagkalubog kong abot na sa liig, ako ay malat na sa aking pagtawag. Ang lalamunan ko, damdam ko ay may sugat, pati na ang mata ko ay hindi maidilat. Sa paghihintay ko sa iyong paglingap, saan ay, sabi, malat na yung aking lalamunan. Parang ramdam ko may sugat. Pati mata ko hindi na maidilat, siguro kaiiyak. Yan ay kalalagayan ng mga taong malayo sa Diyos. Amen? Katulad ng sinasabi ng isang talata ng Biblia, sabi ng Isaiah 57:20, ang buhay ng masama ay katulad ng dagat na laging maalon. Laging maalon na walang pahinga sa maghapon. Putik at burak ang iniaahon. Walang pahinga at napakaraming tubig. Burak at putik ang iniaahon. Ganyan ang buhay ng masama. Katulad raw ng dagat na maalon. So, yung panaghoy ni Haring David na sumulat nito, sabi niya, wala akong tigil na katatawag sa iyo. Ang lalamunan ko, damdam ko ay may sugat. Pati mata ko hindi na maidilat. Ako meron akong talata na paborito.
na nakarelate akong mabuti. Yung awit 41 hanggang 3. Na ako ay naghintay sa aking Panginoon at tininig niya ang aking pagtaghoy. At mula sa balong malalim na puno ng putik, wala kang kapag-asa dyan, mula sa balong malalim na puno ng putik, sabi nga ni Mami Ligaya nung araw, ano yan? Kumunoy, anak, kumunoy yan. Balong malalim na puno ng putik, ako ay kanyang iniyahon at ligtas na dinala sa malaking bato. At sa gayon, naging panatag ang taglay na buhay ko. Amen? Awit 40 yun. Mamaya basahin nyo. Kaya, salamat na lamang. Yan ay, pagka ikay nasa malalim na burak at putik, yan ay kalalagayan ng mga taong malayo sa Diyos. Okay lang yan kapag hindi ka pa mananampalataya. Pero kapag ikaw ay nananampalataya na kay Jesus na, meron kang dapat na usisain sa iyong buhay, ugnayan sa ating Panginoon. Amen? At tandaan natin, tingnan niyo yung mga awit, natuto siyang dumulog sa Diyos. He repented, nagsisi, nagbalik loob. My soul clings to the dust. Revive me according to your word. Sang-ayon sa salita mo, palakasin akong lubos. Inamin, kinilala ng mga awit na tangi ang Diyos lang ang makagagawa sa kanyang buhay. Makapagbibigay solusyon doon sa kanyang kalalagayan na hindi magagawa ng tao. Sa Diyos at sa kanyang salita. Si San Pablo, nung siya ay mamamayapa na, maiiwan niya yung kanyang mga tinuturuan. Ang sabi ni San Pablo sa Acts 20:32, ngayon ay itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita. Sa Diyos at sa kanyang salita. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Amen? Sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya kailangan sa iyong pagtanggap sa mga salita ng Diyos, tanggapin mo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Makikita mo, ang bisa nito, kitang-kita sa buhay mo bilang mananampalataya. So, katulad ng mga awit, natutunan niya na ipasa Diyos ang lahat ng bagay. Imbis na pumokus siya doon sa kanyang sariling pananaw, idinulog niya sa Diyos ang lahat. Amen? Inamin niya at ipinahayag niya yung kanyang mga kasalanan at sa gayon, siya ay napatawad. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, buhay na buhay ang 1 John 1:9. Mula nang ibukas ng Panginoong Hesus ang kanyang kamay sa krus, hindi na sumarado yun. Lahat na lalapit sa kanya, tanggap. Yan ang napakabuting balita ng mga nakaloob sa atin ni Lord. Amen? Bumalig siya sa Diyos at sa kanyang mga salita. At katugunan ang kanyang natanggap. Tandaan natin, yung Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, na Diyos ni Haring David, Diyos ng ating mga ninuno, siya yung Diyos na pwedeng mag-angat kahit na ikaw ay abang-aba, kaya kanyang padakilain. Kahit na ikaw ay dukhang-dukha, kaya kanyang payamanin. At siya rin ang pwedeng magbaba sa mga hindi marapat ayon sa kanyang pananaw doon sa mga taong na sobrang pagmamataas. Amen? Tandaan natin na ang sabi ng Panginoon, ako ang lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Kaya masarap siyang lapitan, anong man ang iyong problema, lalo na sa pangangailangan ng buhay espiritual. Minsan tayo ay nasa ganong kalagayan na ako'y gapi na at lupasay na sa alabok. Para, wag kang manatiling nakalupasay. Meron namang solusyon na ipinrovide si Lord. Anytime pwede tayo lumapit sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Kaya salamat sa Diyos. So, tandaan natin sa Diyos at sa kanyang mga salita. Sa Diyos at sa kanyang mga salita, matatanggap natin ang kalakasang nararapat para doon sa solusyon ng ating mga problemang pinagdaraanan.
Amen? Sang-ayon sa pangako mo, palakasin akong lubos. Palalakasin tayo. Lahat ng nasulat noon pa mang una ay nasulat hindi lamang para tayo'y matuto, kundi para tayo magkaroon ng kakaibang kalakasan at pag-asa ay sa Diyos. Hindi kung kanino pa man. Amen? So, ang isa pa sa ginawa ng mga awit, dinalangin niya na alisin siya sa lahat ng kasinungalingan. Lahat ng kasinungalingan ng mundo. Tayo ay nabubuhay sa katotohanan. Ang dalangin ng Panginoong Hesus, italaga mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Lumagi tayo sa katotohanan. Ang ama ng kasinungalingan ay ang dyablo. Ang tatay natin ay ang Diyos. Amen? At sa landas na matuwid, wag mo akong, sabi niya, hayaan mo, sa landas na hindi matuwid, wag mo akong babayaan. Mahirap yung kalagayan na ganon. Bilang mga Kristiyano, alam naman na natin yon. At yung mga awit, nagpasya siya. Nagpasya yung mga awit na sa mga aral ng Diyos. Sa kanyang mga utos, tuntunin at utos, siya ay susunod. Tayo rin, ngayon, nagpasya ka. Ito na yung panahon ng pagpapasya. Kasi, yung pagpapasya natin, yun ang may kakayahang bumago ng ating puso. Amen? For you shall enlarge my heart, sabi ng verse 32. Sa ibang version, hindi enlarge ang ginamit, kundi for you shall gladden my heart. Bibigyan mo ng kakaibang kagalakan, kaligayahan ang aking puso. Natagpuan ng mga awit, yung gamot sa kanyang kalalagayan na lupasay at gapi dahil sa alabok. Walang iba kundi ang Diyos mismo. My soul clings to the dust. Revive me according to your word. Ibig sabihin nun, aasa ka at magtitiwala ay sa Diyos lamang. Asahan mo ang Diyos na sa iyo ay magliligtas at umasa ka sa kanyang salita na magbibigay direksyon sa iyo sa tamang buhay. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan. Amen? Katulad ng mga awit na dabuksan yung kanyang puso sa kagalakan ni Lord, ganun din ang mangyayari sa atin at nangyari na sa atin. Kaya according to your word, revive me. Ibig sabihin ng revive, palakasin mo ako, bigyan mo ako muli ng buhay. Yung buhay ko na hinang-hina na, yung kaluluwa ko na latang-lata na, nakalupasay sa alikabok, bigyan mo according to your word. Revive me. Amen? Yan ang message niyan. Yan ay bagay na hindi kayang gawin ng tao. Hindi ka kayang bigyan ng kagalakan ng iyong pastor, ng iyong pare, o ng sino mang counselor. Tangi ang ating mighty counselor ang makapagbibigay sa inyan. Wonderful, mighty counselor, si Jesus lamang. Amen? So, bigyan mo ng pagkakataon ng salita, makapangyarihang makakilos sa ating buhay. Bawat salita, tanggapin mo bilang tunay na salita ng Diyos. At makikita mo, buhay na buhay ang bisa niyan, mararanasan mo bawat sandali. Ito ang daan ng tunay na kagalakan. It will turn, sabi nga ng lagi nating naririnig, it will turn your mourning into dancing. It will turn your mourning into dancing. So, admit and confess. Admit and confess. Merong isang namatay doon sa lugar na pinuntahan ko. Nag-share sa akin yung isang worker. Bago raw namatay, yung member natin, nangihingi raw ng prayer doon sa worker. Eh ngayon, sagot ng ating worker, o sige, pagpe-pray kita, pero pagsisihan mo muna yung mga kasalanang nagawa mo. Sabi rin nung member, wala akong nagawa. Hindi, meron. Sige, siguro hirap na rin na huminga. Sabi niya, sige, nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko. Pag-pray mo ako. Sabi mo, ilang sandali lang namatay. Mga kapatid, pagka sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos. Lahat tayo nagkakasala.
Ang kaibahan nga lang ng mga Kristiyano, hindi tayo nagpapatuloy. Lagi tayo nagko-confess. Natutunan natin yung admission and confession. So, admit and confess. Admit and confess. Lagi mo, idikta mo ng idikta sa sarili mo yon, na huwag ka matutulog na hindi ka nagsusuri sa iyong sarili. Amen? Ang gawin ng mundo, sa pamamagitan ng mga kasalanang nagagawa mo, hahatakin ka niyan. Kakalad ka rin ka pababa. Hindi maganda ang pagdadalan sa iyo ng kasalanan. Tatanda mo, hindi lamang mga tao ang humahatak sa kanyang kapwa pababa, yung mga tinatawag na crab mentality. Kundi sa mundo na ating ginagalawan, lahat ng mga, hindi man lahat, karamihan sa mga pangyayari ng mundo, mahatak sa atin palayo sa Diyos. Pero ang Diyos, patuloy tayong inaakit, kinukumbinsi na narito ako anytime. I am. Lahat ng pangangailangan mo, I am. Lahat ng solusyon sa problema mo, I am. Amen? Lahat ng tutugon sa pangangailangan mo, I am. Kagalingan, I am your healer. Pangangailangan pang araw-araw, I am your provider. So, andyan ang Diyos. Salamat na lamang. At so, ang mga problema, mga tiisin, tuloy-tuloy yan. Dating, alis. Hindi mo mapipigil yan. Kasama yan sa buhay. Pero ang Diyos, patuloy tayong iniangat. Above doon sa ating mga suliraning dinadaanan. Amen? So, ang bukas natin, puno yan ng kawalan ng katiyakan. Pero, katulad ng nabanggit ko kanina, ang salita ni Lord, lakas at pag-asa. Amen? Muli, ibinabalik niya. Kaya, salamat sa Diyos. Ang mundo, puno ng kawalan ng pag-asa. Pero, ang salita ni Lord, patuloy tayong ini-encourage, pinalalakas. Ang gawin ng mundo, pawang kalituhan at mga pandaraya. Pero ang salita ng Diyos, satisfaction ang dulot sa atin. Bibigyan tayo ng mga katugunan ng salita na mapapayapa ka eternally. Kahit nasa mundo ka pa. Hindi ka matitinag. Kaya babad tayo. Basa, pakinig, memorize, meditate. Hayaan mong papuno ng salita ng Diyos ang iyong puso at isipan. Amen? Para kung ano man ang mga kasalanan, mawala ng puwang. Sa mundo, habang nasa mundo ka, kalat na kalat. Sa mundo, kalat na kalat ang mga libro na nagtuturo ng direksyon sa pamumuhay ng tama, kung paanong ikaw ay kikilos, lahat. Pero yung mga author nun, wala naman kakayahang tayo ay samahan doon sa ating pinagdadaanan. Turo lang ng turo. Pero kakaiba ang Biblia. Sa Biblia, tinuturoan na tayo ng tamang direksyon at yung author kasama pa natin lagi para samahan tayo doon sa ating mga problema. Para gabayan tayong patulong according to His Word. Amen? Minsan kahit na nakasulat na ang direksyon, ligaw pa rin tayo eh. Pero kasama natin yung author. Yan ang unique sa ating Bible. Kaya mapakamahalin mo to mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. At ngayon, siyempre, of course, kailangan imbitahin mo lagi ang Diyos. Invite mo. Ibig na ibig ni Lord tumulong sa atin. Una ng lahat ng ating kakulangan. Palakasin tayo sa ating mga kahinaan. Pero i-invite mo. Kausapin mo si Lord. Amen? Mahirap kayo magkasundo kung hindi naman kayo nag-uusap. Ang Diyos lagi nangungusap. Minsan hindi nga lang sa Bible eh. So sa mga kaibigan mo, mga kausap mo, nangungusap si Lord. Magiging ka lang palapakinig. Pero syempre, the best way sa paghanap sa Diyos, ito. At tatandaan mo, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pagpapalain ni Lord, tatandaan mo, hindi lamang niya binibigyan ang mga nangihingi. Hindi lamang siya nagbubukas ng pinto sa mga kumakatok, kundi lahat ng humahanap sa Kanya, makasusumpong. Kaya salamat sa Diyos. So ngayon pa lamang magpasya ka, ideklara mo na wala ka ibang aasahan. Pagtitiwalaan sa iyong buhay, katulad ng pagpapasya ng mga awit, na ang ako ay sa Diyos. Amen?
Tatanda mo, dumating si Jesus. Hindi para baliwalain ang mga kautusan o mga katuruan ng mga propeta, kundi para ipaliwanag at ganapin. Kaya kapag ka naka Jesus ka, hindi ka lamang nagkakaroon ng tunay na pagkaunawa sa salita ni Lord, kundi binibigyan kanya ng kakayahang makasunod. Kaya kapag ka ikay nagdeklara na ikaw ay kay Lord lang nakatiwala, lalago at lalago ang iyong faith, trust, hope, ay walang iba kundi kay Lord Jesus lamang. Amen? Kaya salamat sa letter D ng Hebrews, ng Hebrew alphabet, the Dalet. Amen? In Jesus' name, pray tayo, Lord, thank you po. Salamat po sa maiikling katuruan. Sapat po para paliwanagin mo ang aming buhay. Marami man pong mga suliranin na kami dinadaanan, pero sa kalakasang taglay namin, sa kapangyarihan mo na namamahay sa aming buhay, hindi lamang po kami ligtas, kundi namumuhay ng may katiyakan at nasisiyahan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the